Naalala ko, grade 5 bata ako nun. Inutusan ako ni Mama Jean. Bumili ng dipig. Sabi, dipig ang tawag sa saging Nasaba. Nakabike ako nun kasi dati lagi ako nagbabike. Pagdating ko sa bahay, sabi ko, "Ante, meron ba kayong bimig dyan?" Anong bimig? Yung bimig, ante. Awan di bimig miya pangkajay. War. Doon sa mga nagtitinda ng mga mais, sabi niya. Ako naman, may pagkaanga-anga pa ako. Siyempre, grade 5. Umuwi akong bahay. Bike ulit ako. Pagdating sa bahay, sabi kong gano'n kay Mama Jean, "Awang karote ko bimig." Tapos sabi ni Mama Jean, "Anong bimig? Dipig sa ba?" Sabi niya. Good day everyone! May biyahe na naman kami. Uuwi kami ng Alcala dahil makikikain kami. Hindi, makiki-Christmas kami. Makiki-holiday kami. Kahit ano na dyan, yun na yun. Merry Christmas sa inyong lahat. Happy holiday sa inyong lahat, mga kapatid. Kahapon pala natin usapan yun, no? Yung lechon manok. Oo. Yung ang dami niyang branch. Oo. Si M. Cray. Anong parang? Marky. Marky. Marky ata. Tapos yung pang-luxury lang siya dati. Tapos ngayon, anytime, pwede mo na siyang kainin. Oo. Dati nung bata kami, occasionally lang talaga yan, yung mga karne. Occasionally mo matitikman yan. Si Mama Jean noon, puro gulay yan. Isang linggo, isang buwan, pag walang okasyon. Pata ng baboy, lechon manok, yung cake, yung ice cream, yung coke. Grabe. Matitikman mo lang talaga yan pag may okasyon. Kapag dating ng okasyon, grabe, yung mata mo, nakagano, no? Wow! Ano, takam na takam gano'n. Pero ngayon, grabe. Abot kamay. Kahit saan, meron, matatagpuan mo. Ganun na kaano yung mga pagkain ngayon. Madaling maabot. Saka doon, wala kang choice. Kung ano yung nakahain sa lamesa, kakainin mo. Kung hindi, kakakain, o di wag. Ganun lang yung sabihin sa'yo. Kamangmangan, namukit na si Daun. Ngayon, pag hindi kumain yung bata, bibilin yung gusto. Tama o may tama? Tama ka! Pero hindi mo naranasan yun, no? Bitch kid ka kasi. Hindi. Tinatanong lang naman kami ni Lola kung anong gusto namin. O, di syempre sasabihin ko yung gusto ko. Minyan lang naman yung gusto ko. Pinanyan, ribs. Yun lang mga pinapaluto ko kay Lola. No? Sa amin, no choice ka. Kung ano yung nakain, yun kakainin mo. Pero masaya naman kami nun. Hindi ko masyado na yung mga ulam Pag may okasyon lang sa birthday, ayun, iba yung saya talaga. Hindi yung mga kaibigan mo. Tapos nakita mo yung mga nakatuhog na hotdog doon sa may Ayun, gusto ko yung hotdog, tapos merong marshmallow. Or marshmallow. Once in a blue moon mo makikita yung hotdog na yun. Kaya pag merong okasyon, pulutan mo yung gusto mong kainin. Sa ref namin nun, pagbukas namin ng ref, Mama Jean, yung old ref namin, naalala ko. Puro gulay ang laman. Tapos sa freezer, may karne. Bihira maluto. Hindi yung karne, puro baboy pa nga Bihira maluto. Saka lang maluluto kung merong, siya parang yung pagkain namin ng karne noon, reward. Reward. Reward talaga. Kung may maganda kang nagawa, kung magandang system. Reward system talaga. Kaya talagang matatakang, parang sabik na sabik ng mga kain. Ngayon, kaliwat kanan, puro karne. Sa amin kasi nun, every Sunday, kain sa luwas. Wala kaming gano'n. Every Sunday. Hindi uso sa amin yun. Puro kami laro dyan sa Wala kami yung family day na lalabas kayo. Oo. Wala. Ang pinaka-family day namin, doon sa buong compound, lalaro. Yun ang wala akong compound. Maglalaro kami, maghapon yan, family day yan. Naalala ko, grade 5 bata ako nun. Inutusan ako ni Mama Jean na bumili ng dipig. Sabi, dipig ang tawag sa saging Nasaba. So, dipig. Nakabike ako nun. Kasi dati, lagi ako nagbabike. Pagdating ko sa bahay, sabi ko, "Ante, meron ba kayong bimig dyan?" "Anong bimig?" "Yung bimig, ante." Sabi ko ganun sa nagbebenta. "Awan di bimig miya pangkajay. War. Doon sa mga nagtitinda ng mga mais." Sabi niya. Ako naman, may pagkaanga-anga pa ako. Siyempre, grade 5. Umuwi akong bahay. Bike ulit ako. Pagdating sa bahay, sabi kong ganun kay Mama Jean, "Awang karote ko bimig." Tapos sabi ni Mama Jean, "Anong bimig? Dipig sa ba?" Sabi niya.
Pag sinabi mong dipig, yun yung saba. Eh, malay ko. Galing ako sa, salitang Pangasinan. Hindi naman ako Ilocano nun. Si Mama Sandra, mag-uuwi yan ng maraming potholder galing ng, ng Cavite. Tapos meron kami kinukuha na ng kandila dyan sa may, hindi ko alam kung paano napasok ni Mama dyan yung kandila sa may Bautista. Grade 5 ako na. Maglalako ako ngayon. Magbabike ako sa buong town. Potholder kayo dyan! Candle kayo dyan! Grade 5 ako noon. Kada benta ko, nakakabenta ko kasi yung potholder noon, 5 piraso, parang 5 pesos. Piso isa? Piso. Ang Mura. potholder? Oo, murang-mura. Mapapaubos ko yung nasa basket ko. Ang laki ng basket ko, pati yung mga kandila. Pag uwi ko sa bahay, meron akong 50 pesos. Lucky! Ang baon ko. Eh, magkano lang yung, alam mo yung Mickey? Yung Mickey na kulay pula. Yung meswete. Yung orange? Yung orange pala, hindi pula. Alam mo kung magkano yun? Magkano yun? 2 piso. Plus palamig mo, piso. 3 piso lang makagastos ko. Meron na akong merienda. Ganun pala kamura yung mga food. Tapos lalakarin ko lang. Sabi ko, mayaman ako ng elementary. Ako na siguro may pinakamalaking baon. Kakabike ko sa Alcala. Ano bang binibili ko nun? Ikaw, magkano ba baon mo elementary? 20 pesos. 20 pesos. Bahal ko ng elementary. Wala. Bibigyan kami Mama Jill 5 piso umaga. 5 piso sa hapon. Minsan wala pa, Saan ka pa? Nung high school, 50. Nung high school ako, 30. Basta binigay sa akin 150 isang linggo. Nung una, 100. Nung mga second year high school na, o third year high school na ako noon, umangat. 150. 150? Isang linggo. Pero, hindi sapat yun. Kasi nung high school ako, mabisyo na ako noon. Miinom na ako. Naninigarilyo ako. Yung 150, bibigay sa akin minsanan yun. Ubus na. Sa isang araw pa lang, ubus na. Ang sarap na ganito. Sarap niya. Ang sarap. Jam sweet jam. Grabe. Buti na lang, marami akong diskarte nun. Madami akong pinagkakakitaan nun. Kahit high school ako, dumidiskarte na ako. Tatakas ko yung Tricycle. alas 5 ng madaling araw. Unahan kayo. Alas 5 ng madaling araw. Aba, si tito ko, lumalabas yan, magtra-tricycle yan alas 8. Ako, gigising ako alas 5. Mamasada muna ako ng mga estudyanteng kagaya ko. Parang bahay nila hanggang sa high school, dun sa school. Papasok ako ng 7:30. Hindi. Elementary muna. Oo nga, elementary tapos high school. Elementary yung una kong mga sinusundo. Ang pamasahe nila noon, 2 piso. 7:30 na. Tapos na ako mamasada. Bibilang na ako niyan. Sa isang araw, sa isang umaga lang, makaka 200 na ako, 300 pesos. Aba, mayaman ka na kung high school ka noon. Papasok na ako 7:30, meron akong 300 pesos a day. Kumpleto na yung pambisyo ko. Saka nakikita ng high school, ganun kalaki. Galing sa sariling diskarte. Tapos magagalit si tito. Walang gusto nila ng motor. Pamasada ka, di mo ginagasolinahan. Buti nga yung tito ko nun, kahit high school ako nun mawido eh. Hinayaan lang kami na ginagagamit yung motor niya. Yung mga pinang-date natin noon, galing yun sa diskarte. Mga pinambili natin ng sing-sing noon, high school ka. Yung mga pinang-sisinima natin nung high school tayo, galing sa diskarte yun. Walang hingi yun. Wala mo na akong pera noon. Estudyante ka pa lang din naman. Paras tayo estudyante, pero walang hingi yun. Lahat ng pinang-date natin, hindi ko hinihingi yun. Kahit nung nasa Manila na tayo, college na tayong dalawa, sa UP, meron akong mini sari-sari store sa loob ng dorm. Eh, syempre, walang choice ang mga dormitorians. Hindi naman sila makalabas kasi kailangan nila ng gate pass. At kada pasok ko ng AUP, may mga dilata akong dala. Meron akong mga Pancit noodles na kanton. dala. Kanton. Bibiling ko mga 8 pesos. 8 pesos pa noon yung kanton. Yung mga 8 o 7 pesos. Yung mga noodles, 5 pesos pa lang. Yung mga sardinas, 10 pesos pa lang noon. Yung mga corned beef, 10 pesos pa lang noon. Mura pa. Bebenta ko double the price. Tubong lugaw talaga. Wala silang choice noon. Gusto nilang kumain, bibili sila sa akin. Yun lang. Saka mga biskwit. Kaya nga sa isang buwan noon, estudyante pa ako, makakadiskarte pa ako, 10,000, 15,000 sa isang buwan. Dahil lang doon sa mga binibenta ko na yun. May pang date na tayo. Di ba? Punta lang ako. Hello, baby ko. Punta ako dyan, ha? Bibigyan mo pa ako ng extra. Bibigyan pa kayo ng pera mo. Sa Manila kasi siya nag-aaral noong college kami. Ako naman sa Cavite. So lahat ng pinang-date namin noon, simula nung high school kaming dalawa. High school kaming dalawa. Lahat yun galing sa diskarte. Saan pa yung mga sing-sing? May mga sing-sing pa tayo noon. Oo, nakatalo mo yun eh. Hindi ko ba binalik sa'yo?
Wala, yung mga silver natin na, mga white gold, Ano po nakatago? mga couple ring na pinagbibili natin. High school pa yun eh. Hindi na kasya sa kamay mo. Hindi na kasya. Dito sa kahit dito sa little finger, hindi na siya Oo. lulus. Sobrang daming diskarte nun. Pinakamasarap kaya yun, yung High school. high school. Tapos lalabas tayo, kikita tayo sa DLC. Walang pansinan, Monday to Friday. Pag nagsalubong, parang wala lang. Kasi nakabantay si Lola. Principal namin yung Lola niya. Pagdating ng DLC, kaya walang iwanan sa DLC. Sabado, kikita kami. Masaya. May one time ata, hindi pa nga tayo umattend ng DLC practice eh. Date tayo. Punta tayo ng Ordaneta kasi yun lang yung mall noon. Yung Magic Mall. Yun lang yung mall noon. Manood tayo cinema. Bibili tayo ng mga kung ano-ano, sing-sing. Buti pwede ka nun, ikaw yung band leader. Oh. Kasi ikaw mawawala. May mga mautusan ka rin naman na mga mga ka-DLC. Hala Kuya Jerry Boy. Oh, dyan sila Jerry Boy. Na-meet ko ang asawa ko sa DLC. Yung DLC, Drum and Lark Corp yan. So, music. Third year ako noon, dumating siya. First year siya. Sabi ko, meron kaming section na kung saan sa DLC na ang tawag ay percussion section. At ang mga nakapunta sa percussion section, yung mga nakaranas na doon sa marching area. Yung mga marching lyre, marching drums, mga gano'n. Tapos parang promotion yung pagpunta doon sa pagiging percussion. Parang yung mga magagaling. Percussion section na yon. Ngayon, first year siya, dumating, nandun na siya agad sa harapan. Hawak niya table lyre. Sino ba tong bagong to? Na bakit nasa table lyre ka agad? Bakit merong sinasabi agad sa akin na may bago, tas table lyre agad? Di nag-marching, yeah. Tapos, pagtingin ko sa kanya, sino ba? Nalabat first sight ako. Huminto yung mundo ko. Wow! Sabi ko agad dun sa best friend ko. Agad-agad. Kasama ko si Jerry Boy. Sabi ko, pre, nakita ko na yung mapapangasawa ko. Nakita ko na. Sino? Ayun o, yung bago na sa table lyre. Asawa ko naman na talaga ngayon. Parang siya yata yung nagturo. Oh, tama. Si Jerry Boy pala nagturo. Yun yung bago, oh. Kasi nga hinahanap ko, sino ba yung bago na yun na nasa harapan na, parang gano'n. Tapos, nung nakita kita, pre, nakita ko na yung mapapangasawa ko. Ayoko kasing mainita. Ayoko kasi magmarcha. Ibiblad mo ko sa araw. After Okay. 15 years, siya talaga yung napangasawa ko. Diba? Maraming ups and downs, maraming mga nangyaring hindi maganda. Maraming mga pagsubok na test yung aming relationship. Pero kami talaga ang tinalaga ng Panginoon. Ayan, nagbunga na. Ayan, oh. Pogi nung anak namin. Nagbunga na yung pagmamahalan namin. Kamukha ko eh. Kaya pogi. Sige na lang. Dito na kami sa Alcala. See you next time.